May nasawi na naman matapos masagasaan ng tren sa lalawigan ng Camarines Sur na naman. Ayon sa mga saksi, tila hindi raw narinig ng biktimang babae ang busina ng tren at siya ang dumaan ang tren sa riles na tulay sa bayan ng Pili. Ayon sa mga residente roon, madalas daw na nangangalakal ng bakal ang biktima sa kanilang lugar. Pinalaya muna ang operator ng tren para maihatid ang mga kargang bakal, pero nangako siyang makikipagtulungan siya sa investigasyon. Sa nakalipas na 3 linggo, ito na ang ika-4 na aksidente sa riles dyan sa Camarines Sur. 9 na ang nasawi. Sa kanyang inis, pinakain umano ni Vice Mayor Rodrigo Duterte sa isang lalaki ang mga papeles na ginagamit daw ng lalaki para makapagdalayan siya mula sa lupa na hindi naman daw niya pagmamayari. Nakatutok si Tek Ocampo ng GMA Davao. Nagtungo sa Talomo Police Station si Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte kagabi matapos makarating sa kanya ang umano'y panlolokong ginawa ni Manolito Gavas, leader daw ng mga informal settlers sa Victoria Village sa Barangay Matina, Playa, Davao City. Inaresto ng mga pulis si Gavas matapos mapagalamang nangongolekta ito ng 250 piso sa mahigit 50 pamilyang naninirahan sa lupang di naman pala niya pag-aari. Sa sobrang galit ni Duterte, pinanguya nito kay Gavas ang mga peking dokumentong pinangahawakan daw ng sospek. Ano sa mga mahilis na papel? Dali, mo ako patunin mo ron. Ayun na pag-usapan. Sabi ni Gavas na bilang miyembro ng isang grupo ng mga veterano ng World War II, may karapatan umano siyang okupahan ang bakanteng loteng gusto niya. Actually, decision man gud ni entire Philippines, no? Supreme Court in bank decision. Entire Philippines ang covered ini. So, mo na ang issue karon niya. Pero, meron palang tunay na may-ari ang lupang inukupan niya at umalma ito. Which has been circulating around sa mga people na who tend to believe him para they can occupy whatever vacant lot is available. Which this is not available. This is a private property. This is my property. Kaya ang lokal na pamahalaan agad na pinag-utos ng demolisyon sa lugar. Pero gipadala na ko siya sa Talomo Police Station because I wanted him to be confronted of why he is using my name. Ako na ang personal na complainant. Kaya ginagamit niya ako ang pangalan para sa iyahang pag-lead din sa area. Ang ibang mga residente, voluntaryo nang giniba ang kanilang mga bahay. Desididong magsampa ng kaso may-ari ng lupa laban kay Gavas. Si Vice Mayor Duterte naman, nangakong papapanagutin si Gavas. Kani pangilad, falsification, estafa, resisting arrest, unya fomenting trouble, alarm and scandal. Wala namang linaw sa ngayon kung may plano si Gavas na maghain din ng reklamo kay Duterte, bunsod na naging hakbang nito sa insidente. Tek Ocampo, nakatutok 24 oras. Up next, Lovey Poet Ronald Singson nagkita sa isang party pero si Singson may ibang kadate. At Nicki Minaj excited na raw sa concert para sa kanyang Pinoy fans. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 oras.